Magandang araw sa mga tagapakinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang DJ, 32 years old, Tubong Rizal. Nais ko sa inyong ibahagi ang aking kwentong katatakutan noong ako'y napaglaruan ng tikbalang. Isang araw ay nagkayayaan kami ng pinsang kong si Joey na pumunta sa bahay ng aming pinsan na si Jomar. Bali sa kabilang sityo nakatira si Jomar at medyo mahirap puntahan ang bahay nila Jomar dahil ito ay nakatira sa paanan ng bundok. Meron naman sanang malapit na daan, ngunit ako'y matatakutin sa mataas. Hanging bridge kasi ang dadaanan namin upang makapunta doon. Maaga pa lang ay umalis na kami ni Joey dahil ang tansya namin ay aabutin kami ng tanghali sa paglalakad. Mga bandang alas 11 ay nakarating na kami sa hanging bridge, ngunit hindi ako nagpatuloy na tumawid doon. Pinipilit ako ni Joey at patawang sinabi sa akin, "Ano ka ba naman DJ? Kapiraso na lang, ayaw mo pang tumuloy. Hindi ka naman mamamatay niya kung mahuhulog ka dahil tubig ang nasa ibaba." Patawang sabi niya, ngunit hindi niya talaga ako napilit. Kaya napagkasunduan namin dalawa na mauna na siya doon, habang ako ay tatahaki naman ang kabilang daan. Medyo malayo ito ng 2 beses sa tulay, kaya medyo mahuhuli ako. Sa aking paglalakad ay medyo masukal ang paligid dahil matagal-tagal na rin nung huling pumunta kami kila Jomar. Maya-maya pa ay may nakita akong matanda at nagpayo ito sa akin. Ang sabi niya, "Iho, mag-aalas 12 na. Mag-iingat ka rito. Mas mabuti kung bumalik ka na lang. Baka kagaya ng iba ay maligaw ka rin." Tinawanan ko lamang ang matanda at sinabi ko sa kanya, "Ano ka ba naman nanay? Hindi na po ako bata." At bigla akong nagpatuloy sa paglalakad. Mga 30 minutes na ang lumipas, ngunit hindi ko pa rin nakikita kung malapit na ba ako o malayo pa. Dahil napapansin ko na ang dinadaanan ko ay parang walang katapusan. Maya-maya pa ay napansin ko ang puno ng balete at naisipan kong iwanan ang aking sombrelong dala doon mismo sa baba ng puno dahil naalala ko ang payo ng matanda at baka nga dahil ito ay totoo. Nagpatuloy ako sa paglalakad at nakaramdam na ako ng pagod. Maya-maya pa ay napansin ko na naman ang puno ng balete at ang aking sombrelong naiwan doon. Laking gulat ko at sa palagay ko ay nagkatotoo ang sinabi ng matanda. Matapos kong magpahinga at uminom ng tubig ay nagpatuloy ulit ako sa paglalakad. Sinubukan kong ibahin ang ruta at medyo nabuhayan ako ng pag-asa dahil sa aking paglalakad ay may nakita akong kambing. Ngunit nawala ang pag-asang yun nang makita ko na naman ang puno ng balete. Pagod na ang aking katawan at tila nawawala na rin ako ng pag-asa. Ang dala kong tubig ay halos paubos na din, ngunit pinilit ko pa rin magpatuloy. Iniba ko na naman ang ruta at sa pagkakataong iyon, medyo nabuhayan ako ng loob dahil hindi ko na nakita ang puno ng balete at ganoon din ang kambing. Ang masama lang ay napansin ko ang aking relo. Hindi ito gumagalaw. Tila ba na-stuck ako sa oras ng alas 12 at doon ay nagumpisa na akong kabahan dahil maya-maya pa ay may narinig akong huni ng kabayo na animoy tumatawa. Sa takot ko ako ay tumakbo habang tinatawag ang pangalan ni Joey at sa aking pagtakbo ako ay nadulas at naumpog ang ulo ko sa isang puno na nagresulta ng aking pagkawalan ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal ako nakatulog at nang magising ako ay nasa puno na naman ako ng balete. Unti-unti akong nilamon ng pagkawalan ng pag-asa. Agad akong tumingin sa aking relo at nakita ko na naman ang oras ay alas 12. Hindi ko na alam ang aking gagawin at sa galit ko ay naghihiyaw ako at sinisipa ko ang mga halaman sa paligid. Maya-maya pa ay narinig ko na naman ang kabayo. Galit na galit ako sa kanya at hinahamon ko siyang lumabas. Ngunit nagkamali ako ng hinamon. Maya-maya pa ay gumalaw ang mga dahon sa masukal na lugar ng mga puno. Nang makita ko ang nilalang ay nanghilakbot ang aking mga balahibo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang naisip ko na lamang ay tumakbo ng mabilis. Hindi mawaglit sa isip ko ang itsura ng halimaw. Ito ay katawang tao, ngunit ang ulo ay kabayo. Pula ang mga balat at may itim na buhok. Hindi ko alam kung hinahabol niya ako sa likuran, ngunit hindi na ako lumingon. Nang sa ganon ay makapag-focus ako sa aking mga dinadaanan. Maya-maya pa ay pumasok sa isip ko ang kwento ng aking magulang patungkol sa tikbalang at yon ang aking ginawa. Binaliktad ko ang aking suot na damit habang tumatakbo at maya-maya pa ay nakaramdam ako ng hilo at bigla ako napapikit. Nang muli akong dumilat ay iba na ang lugar, ngunit nagpatuloy pa rin ako sa pagtakbo
At maya-maya pa ay nakita ko na ang bahay ni Jomar. At agad naman akong sinalubong ni Joey nang makita niya ako. At nagtataka siya kung bakit daw pagod na pagod ako. Ikwinento ko sa kanya ang mga nangyari. At doon ay nakaramdam din siya ng takot at awa sa akin. Halos 20 minutes lang daw ako nawala. Ngunit ang pakiramdam ko ay inabot ako ng halos isang araw. At dahil sa mga nangyari, mas pinili ko na lang dumaan sa tulay, pauwi. At kahit na kailan, hindi na ako maglalakad pang muli mag-isa. Maraming salamat po sa pakikinig.